Sa napakamurang edad, ako ay masyadong nagumo na sa pornografiya. Ginagawa ko ng paraan para ma-execute ko yung mga napapanood ko. Ang sa akin lang naman ay masiyahan ng aking laman. 3 taong gulang si Joey nang mamatay ang kanyang ina, habang ang kanyang ama naman ay madalas nawala dahil nagtatrabaho bilang driver. Wala talagang magulang na masasabi mong nandoon sa'yo pagka may mga kailangan ka, kahit bata. Wala kang naramdamang pag-ibig kasi nga naman wala namang naibigay. Bunga nito, sinubukang hanapin ni Joey ang pagmamahal at pagtanggap mula sa ibang mga tao at barkada, hanggang isang hindi inaasahang pangyayari ang kanyang kinaharap. Joey, gusto mo ba maglaro? Marami ako mga bagong laruan sa bahay namin. Pinapapunta ako ng kapitbahay namin sa bahay nila. Kuya, saan mo ba tinago mga laruan mo, Kuya Mark? Dito ko tinago yung mga laruan. At ako'y pinagsasamantalahan. Dahil wala naman ako muwang, so ginagawa ko. Yung pala naman, sa mga panahon katulad ngayon, alam ko yung pala yung pagmumolestya na ng isang lalaki. Kasi ang akala ko normal lang. Akala ko ganun lang ang buhay dahil nga wala namang magulang na magtatanggol sa'yo, wala namang mga kapatid na nakakaalam ng mga pinagdadaanan mo. So akala ko okay lang itago, okay lang kasi ganun talaga ang buhay. 5 taon lamang si Joey nang siya ay maabuso. Ito ang nagbukas sa kanyang isipan sa pita ng laman. Kung kaya't sa halip na mga laruan, pagbabasa ng mga malalaswang comics ang naging libangan ni Joey sa murang edad. Kaya naman, batang-bata pa lang kami, mga edad siguro ako ng mga 4 na taon, 5 taon, ay namulat na yung aking kamalayan sa mga pagtatalik, mga ganyan. Nagpatuloy ang pagkalulong ni Joey sa pornografiya. Parang droga na unti-unting gumugupo sa kanyang kaisipan. Mga bata kami pa lang, mga naglalaro na mahibahayan, ang mindset ko, ang kaisipan ko hindi maglaro. May mga kalaro ko, ginagawa ko ng paraan kasi magkakasing edad lang naman kami, mga bata din sila. So, ginagawa ko ng paraan para ma-execute ko yung mga napapanood ko. Yun ang buhay, wala akong magagawa. Para bang kailangan gawin ko to kasi yun ang napapanood ko. Tapos somehow, natutuwa naman ang aking laman. 10 taong gulang si Joey nang unang makipagrelasyon. Ang totoo nun, ang intention ko lang naman ay pagkakwartahan siya. Kasi tindera siya sa lugar namin. Pero, palagi kong nasa isipan yung ipapractice ko yung lahat ng napapanood ko, nababasa ko sa paraang sexual. Kasabay nito, natuto na rin si Joey ng iba't ibang mga bisyo at pagnanakaw para lamang mabuhay. Ako ang pinakabatang naninigarilyo at nagninigarilyo at umuinom ng alak sa lugar namin. Doon ako kumukuha na para makilala nyo naman ako kasi wala naman akong bilang. So kahit pa paano mapansin nyo ako sa ginagawa ko. Lumipas ang panahon, lalong nalulung si Joey sa pornografiya. Nadala niya sa pagtanda ang pagkahayok sa pita ng laman. Dito na umikot ang mundo ni Joey sa maraming taon. Ang aking kaisipan pag may babae ay palaging gawin yung mga nababasa ko. Sa gulang na 12, pinadala si Joey ng kanyang ama sa isang kapatid sa Rizal na isang mananampalataya upang tumino. Mula Bicol, pinapunta si Joey ng kanyang ama sa Rizal sa pag-asang magbabago siya. Sa tulong ng kanyang kapatid, nakadalo si Joey sa isang Kristiyanong gawain sa unang pagkakataon. Dito na siya nakarinig ng salita ng Diyos at tinanggap si Kristo. At ang aking panganay na ate ang kauna-unahang naging lingkod ng Diyos. Siyang kauna-unahang nakakilala sa Panginoon. Kasi lahat ng kapatid ko gusto ko maging Christian. Talagang pinagpipray ko sila nung nakilala ko ang Lord. Una, okay lang. Sa una, wala namang effect. Pero paunti-unti, nakikilala ko ang Diyos sa murang edad. Subalit sa halip na ipamuhay ang bagong natagpuang pananampalataya, nagpatuloy si Joey sa makasalanang gawi. Dahilan po sa barkada, yung tinatawag natin yung peer pressure.
Sapagkat kung may mga nag-aaral ka, may mga barkada ka na hindi naman maka-Diyos. Kaya yung pagsisimba mo hindi seryoso at nadadala ka dun sa mga ginagawa din ng mga barkada. Kaya naman hindi ko talaga siya binigyan ng atensyon yung paglilingkod. Oh Joey, bakit parang hindi ka masaya? Hindi mo ba na-enjoy? Ano problema? May problema kasi sa allowance ko eh. Pati sa pag-aaral ko. Project. Pati sa pagkain, hirap. Gusto mo ba ng racket? Ano racket? Pumatag ka sa bukla. Magkakapera ka na, masasarapan ka pa. Ang akin lang, di mo na kailangan tisi ng gutom. Kung may paraan naman. Sige, mag-iisipan ko. Pikit matang kinapitan ni Joey ang pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki para magkapera. Ang isang beses na tagpo na ulit ng maraming beses. Hindi na ako naninibago kasi ilang beses naman na akong namolestya ng bading. Ilang beses na rin naman akong ginamit, pinagsamantalaan. So parang para sa akin, normal lang. Ang mahalaga lang naman kumita. Magamat nasa poder ng kanyang kapatid, ang lahat ng mga ito ay nagawa ni Joey ng palihim. Laman ng simbahan tuwing linggo, banal sa mata ng tao, pero sa barkada at kalokohan, ang oras niya ay buong-buo. Taga-attend lang, taga-simba lang. Yun lang ang papel ko sa buhay. Minsan di rin ako nagsisimba dahil sobrang busy sa mga kaibigan. So talagang walang ganong kaseryosohan sa paglilingkod sa Diyos. Hanggang isang pangyayari ang pumukaw kay Joey. Normally sa Rizal kapag baha ay pinapakawalan nila yung tubig sa dam. So parang makikita mo yung falls na, di ba, bumabagsak. So fascinating ako doon na parang ganda naman. So maganda siguro maligo sa ilalim kasi binabagsakan ka ng tubig. Hindi ko alam na kapag napasok ka pala doon sa binabagsakan ng tubig na yon ay para pala yung washing machine, iniikot-ikot ka lang. At kahit anong pilit mong paglangoy para makawala, hindi ka makawala kasi yung current, pinapaikot-ikot ka lang. So, marami na akong nainom na tubig. Sinabi ko na sa isip ko, Jesus, tulungan mo ako. The moment na sinabi ko yun sa isip ko, dahil wala naman akong alam na paraan, kasi hinang-hinana ako, bigla akong binulwak ng tubig, out of nowhere. At dahil doon, nakalangoy ako sa pangpang. Sa pagkakaligtas ng Panginoon kay Joey, isang pangako ang kanyang binitiwan. Iyak ako ng iyak, luhod ako. Sabi ko, Lord, ibibigay ko ng buhay ko sa iyo. Kasi noong mga panahon na yun, sobrang wala akong oras sa kanya. Sobrang nasa mundo ako. Para simulan ang bagong buhay at maisakatuparan ang pangako sa Diyos, nakipaghiwalay si Joey sa karelasyong lalaki. Nagpasalamat ako sa lahat ng tulong niya, pero sinabi ko, nagbigay na ako ng buhay sa Diyos at mula ngayon pinuputol ko na yung relasyon namin at nirespeto niya naman. Tuluyan na kayang talikuran ni Joey ang makasalanang pamumuhay? Katulad ng tubig na paikot-ikot, ang buhay ni Joey ay tila walang katapusang paulit-ulit. Gumagawa ng tama, ngunit sa huli, bumabalik sa maling landas. Ang iniisip ko lang, paano ako makakaligtas dito ay inaagos na ako, pinaikot-ikot na ako. Sinabi ko na sa isip ko, Jesus, tulungan mo ako. The moment na sinabi ko yun sa isip ko, bigla akong binulwak ng tubig, out of nowhere. Nakalangoy ako sa pangpang. Doon ko napatunayan kapag tumawag pala ang tao sa Diyos at kay Jesus, ay ililigtas ka niya. Para simulan ang bagong buhay at maisakatuparan ang pangako sa Diyos, nakipaghiwalay si Joey sa kanyang karelasyon na kapwa lalaki at pumasok sa Bible School. Nag-aral si Joey sa isang Bible School sa pagnanais na higit na makilala ang Panginoon. Subalit, naging mahirap para kay Joey na matustusan ang pag-aaral. So madalas, sa panahon sila ay nag-e-exam, ako ay hindi ako nag-e-exam. Sa panahon kumakain na kami sa dorm, lagi akong pinaparinggan kasi nga wala pa akong bayad. At akong pinakamahabang may utang doon sa paaralan. Dahil pumunta lang ako doon, akala ko pag pumunta ka doon libre, yung pala may bayad. Minsan, yung presidente ng eskwelahan, pinapalayas na ako, huwag ka na mag-aaral, wala kang pambayad. Pero tuloy lang,
At dumating ako sa punto na nung pinalayas niya ako, umalis na talaga ako sa Bible School. Pero nagpapatuloy akong maglingkod. Kung dati-rati parating paggawa ng mali ang kinakapitan ni Joey sa tuwing siya ay nagkukulang sa pera, pero ngayon, buong puso siyang nagtiwala at nananampalataya sa Diyos na ito ay magbibigay ng kanyang mga kailangan. Ang totoo niyan, iyon ang naghubog sa akin. Dahil yung mga kasama ko may sponsor naman, kaya hindi gano'n sila nagpipray. Ako, doon nahubog yung prayer life ko kasi kailangan kang bumangon ng madaling araw, magmanalangin. At yung iyak ko totoo kasi wala naman akong pwedeng asahan. At naniniwala ko yung paghubog ng Diyos sa akin doon ay doon galing. May taong ginamit para bayaran lahat ng utang ko. Napagtagumpayan ni Joey ang pag-aaral hanggang siya ay nagpastor. Dito na rin niya nakilala ang babaeng kanyang napangasawa. Ikinasal sila at bumuo ng sariling pamilya. Naging magkaramay si Joey at kanyang asawa sa pagsisimula ng ministeryo at paglilingkod sa Panginoon. Nakakilala ko sa Lord kasi high school ako. So every time na mayroong mga fellowship, lagi kong sinasabi na, Pastor, gusto ko mapangasawa, Pastor. Pero 4 na taon lamang simulang magpastor, nabuhay kay Joey ang pagkahayok sa pornografiya. Tila kumunoy na humihila sa kanya pabalik sa makasalanang pamumuhay ang pagkagumo niya sa pita ng laman. Habang ako'y naglilingkod sa Diyos, habang ako'y nagpapastor, tuwing ako ay nasa internet, ako ay nag-i-engage sa mga cybersex. Pakiramdam ko kahit nasa loob ako ng simbahan, ay hindi ako totoo. Kasi lahat ng mga tinuturo ko ay parang hindi naman talaga totoo. Kasi nga may ginagawa akong kasalanan sa likod ng aking paglilingkod. Dito na umiikot ang mundo ni Joey. Biblia ang hawak pag-araw, ngunit pornografiya ang tinutukan sa likod ng pulpito. Dahil sa tagong kasalanan, nawasak ang ministeryong sinimulan ni Joey. Dagdag pa rito ang sunod-sunod na pagsubok at paghihirap na dumating sa kanyang pamilya. Mayroon kami mga negosyo, mayroon kaming fishing vessel, mayroon kaming freight forwarding ng mga panahon na yun, mayroon kaming maliit na meat shop, nagpapaalaga rin kami ng mga baboy. At sumalit lahat ng yun ay parang katulad ni Hope na sa isang panahon lang ay nawala lahat. At dumating nga kami sa punto ng buhay namin na nakikitira lang kami. Sinisisi ko siya na sana hindi ka na lang nagpastor, hindi ka na lang nag-start ng ministry kasi minalas tayo. Wala na yung the Lord will provide. Nakalimutan ko ang mga promises ng Lord. So kahit anong pagsisikap namin, walang nangyayari. Palaging naluloko kami, nawawala yung kabuhayan namin, nagugutom kami. Joey, ilang beses ko na itong tinitiis. Wala na tayong makain. Wala na tayong matirahan. Ha? Para saan pa itong Biblia mo, ha? Kung puro paghihirap lang din naman dinadala ng pagiging pastor mo. Mahal, hindi ko naman alam kung paano napunta to sa ganito eh. Mahal, araw-araw humihingi ng tawad sa Panginoon, wala namang sagot eh. Hindi ko na nga naiintindihan kung anong nangyayari. Humihingi ka ng tawad sa Diyos? Hindi ko na kasi naiintindihan kung ano nangyayari. Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Inalipin ka ng sarili mong kahinaan. Pati pamilya mo, dinadala mo sa pagwasak mo eh. Yan ba yung pastor? Wala kang kwenta? Ito Biblia? Ha? Dito ka naniniwala, ha? Ito, yan! Ha? Sabi ko hindi totoo ang Bible, pa-Bible pa siya. Ang buhay naman namin ay sira. Ang mahirap sa isang kasalanan na inaalagaan mo, isang araw sasakmalin ka ng buong. Sinubukan ni Joey na muling bumangon at nagpasimula ulit ng isang ministeryo sa tulong ng isang American pastor. Subalit, hindi rin ito nagtagal. After mga ilang buwan na kami nagpapastor, kami ang nagfi-finance at kahit may kaunting tulong sila, bigla-bigla na lang sinabi nila sa akin, mula ngayon hindi na ikaw pastor, ibigay mo na lahat ang pamamahala dito sa taong to. At kami naman ay nabigla. At dahil doon, ay halos isumpa ko na ang paglilingkod. Buong pamilya ko, asawa ko. Pakiramdam nga namin noon, ang mga Kristiyano ay mga impokrito, mga hindi totoo.
Dahil dito, tuluyang tinalikuran ni Joey ang pagpapastor at muling niyakap ang makasalanang pamumuhay. Nakikita ko pa siya na nakikipagkwentuhan sa mga babae online. Minsan nakakalimutan niya yung messengers niya. So nakikita ko yung pinag-uusapan nila. So masakit din. Masakit talaga siya. Kasi parang wala ka nang makain. Ganyan pa yung gagawin. Hindi na napigilan ang muling pagkabagsak ni Joey sa kasalanan. Nagtuloy-tuloy ito at lalong lumala. Dahil dito, iniwan siya ng kanyang pamilya. Umuwi ng probinsya si Fedeline at mga anak at doon nanirahan. Sabi nga nila parang ikaw ang nagdala ng sumpa sa pamilya kaya ganito kami kaya mas mabuti pang kami na lang. Kaya noong mga panahon na yun, nandito ako sa Maynila, sila na sa probinsya. Na talaga namang mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay na nag-iisa ka dito. Silent war na walang nakakaalam. Kasi ang family ko din hindi alam. Nung umuwi ako ng probinsya, akala lang nila nagbabakasyon ako. Nasira ang aking pinaglilingkuran. Hindi ko pinagmamalaki pero nawasak. Hindi ko pinagmamalaki nawasak ang pamilya ko. Pero yun namang naging epekto. Parang pakiramdam ko wala na rin akong saysay. Para matustusan ang kanyang pang-araw-araw na buhay, nagtrabaho si Joey sa BPO industry. Habang nasa BPO, lalo namang siyang nalubok sa kasalanan. Mas tumindi ang pagkahayok ni Joey sa pornografiya at pinasok ang maraming maling relasyon sa iba't ibang mga babae. At uso-uso ng mga panahon na yon yung tinatawag na mga application sa cellphone na mga dating. Minsan may kausap kang babae, mag-meet lang kayo sa ganitong hotel. Hindi naman kami in good terms ng asawa ko ng mga panahon na yon. Naghahanap ka rin naman ng kalinga sa labas, pero alam din naman nila may asawa ako. Hindi naman yun na deal. Nagpahinga lang ako sa pagpipastor. Tapos nung nagtuloy, tapos nagpahinga uli, ay nandun na naman siya. Yan, nandun na uli yung pagnanasa. Subalit, ang bawat kasalanan ay may hangganan. Isang kaganapan ang nangyari kay Joey habang siya ay nagmamaneho. Nung iyan panahon na kumakanta ako, naalala ko lahat ng pangako ko sa Diyos. At dahil doon, parang nagkaroon ng revival sa loob ng sasakyan na minamaneho ko. Ako lang naman mag-isa. At doon iyak ako ng iyak. At sabi ko sa Lord, babalik na ako sa'yo. At ang plano ko, pagkabalik ko, liligawan ko uli ang asawa ko. Aayusin ko ang buhay ko. Hindi ko naman sinabing magpapastor ulit ako. Sinabi ko lang magbabalik lang ako sa'yo, Lord. Ayusin mo lang ako. Yun yung parang naging turning point ng buhay ko. Na nag-decide ako, hindi na ako makikipag-usap sa kahit sinong babae. Magdedesisyon ako na talagang totally susunod sa kanya. Yun yung parang naging turning point ng buhay ko. Na nag-decide ako, hindi na ako makikipag-usap sa kahit sinong babae. Magdedesisyon ako na talagang totally susunod sa kanya. Para paghandaan ang pagharap sa kanyang pamilya, pinagsikapan ni Joey na ayusin muna ang kanyang buhay. Muli niyang binuksan ang kanyang puso para sa pagkilos ng Diyos. Buong puso niyang isinuko sa Diyos ang mga nagawang kasalanan at humingi ng tawad. Nagsimula akong magbago, magsimula akong mag-devotion, magsimula akong manalangin, magsimula akong maging seryoso. At kahit na nga wala naman pang nakakaalam, basta ginawa ko yun, buong puso sa Lord. At yung mga alam ko din naman na mga gapos ng demonyo na sexual ay pinuputol ko siya sa pananalangin ko hanggang sa nakalaya. Nagsimulang magtiwala ulit si Joey sa Diyos. Sa kabila ng tila roller coaster ng kanyang makasalanang pamumuhay, nagkaroon muli siya ng pag-asa nang hinayaang manguna ang Diyos sa kanyang buhay. Kasunod nito, sinimulan ni Joey na muling ayusin ang pamilya at pinuntahan sila sa probinsya. Sinundo niya kami, tapos sabi niya, humingi siya ng tawad sa akin, so pinatawad ko naman, sumama ako, pumunta kami ng Manila. Sinaga niya talaga ako na kahit anong sabihin ko, kahit anong gawin ko, hindi siya nagsasalita. Sa huli ko lang nalaman na pag natutulog pala ako, nililay-hands niya ang ulo ko. Pinagpipray niya talaga ako sa Lord. Unti-unting nabuo ang pamilya ni Joey. Patuloy nilang ipinaglaban sa panalangin ang kanilang relasyong mag-asawa at pamilya na maging matatag yun, anumang hamon ang kanilang harapin.
Isang oportunidad na makatulong sa mga kabataan ang nagbukas kay Joey. Sa tulong ng isang foundation, nag-volunteer si Joey bilang guro na nagtuturo ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Nagkakaroon kami ng weekly gathering sa isang fast food. Doon ako nagtuturo ng Bible study. Doon unti-unti kong nadala mga kabataan sa Panginoon. Lumaki ang gawain ni Joey. Naging karamay na rin niya si Fedeline sa pangangaral ng salita ng Diyos sa mga kabataan. Hindi siya plano, hindi namin siya plinano, pero alam kong ang Lord yung nag-lead sa amin kasi may calling talaga kami na hindi namin pwedeng talikuran. Pag-Bible study namin every week, hanggang sa dumating sa punto na marami ng mga kabataan akong nadadala sa Lord at doon kami nagsimula uling pagsimula magsimba, pagkaroon ng church. Unti-unting umayos ang buhay ni Joey at ng kanyang pamilya mula nang manumbalik sa Diyos at mamuhay ng naaayon sa kanyang kalooban. Taong 2015, napasimula ni Joey ang simbahan The Amazing Church sa Pasig at Rizal. Muli siyang bumalik sa paglilingkod sa Diyos. Si Jesus ang dahilan kung bakit buhay ako. Si Jesus ang dahilan kung bakit naglilingkod ako. Si Jesus ang dahilan kung bakit nabuo ang pamilya ko. Bitbit ang pagmamahal sa Diyos at sa mga kabataan, dagdag pa ang kanyang sariling karanasan bilang kabataang napariwara ang buhay, nagtayo si Joey ng shelter para sa mga abandonado, naabuso at pinabayaang kabataan. Dito ay inaaruga, pinapaaral at hinuhubog ang pagkatao ng mga kabataan ayon sa salita ng Diyos. Yun talaga ang puso ko kasi galing ako doon. Galing ako sa isang buhay na natutulog sa kalsada. Galing ako sa isang buhay na walang nag-aaruga. Galing ako sa isang buhay na gutom pero walang magpakain. Kaya naman, sabi ko sa sarili ko, isang araw, gusto kong gamitin ako ng Diyos makatulong. Kasi sa ganitong larangan ng gawain, wala namang monetary na reward. Malibang sa reward na hinahantay mo sa langit. Malibang makita mo ang tao na nabago ang buhay, nagkaroon ng pag-asa, nabago ang direksyon, at higit sa lahat, naglilingkod sa Diyos. Isa si Joey sa mga patunay na kayang baguhin ng Diyos ang ating buhay. Gaano man iyon kasama, maging tapat lang tayo sa pagsuko ng ating puso kay Kristo. Alam mo, minamahal namin lalo ang Lord na, Lord, salamat for opening our eyes. Salamat na pinadaan mo kami dyan. Kasi kung hindi namin ma-appreciate yung blessing na meron kami ngayon. Dinaan tayo ng Lord sa wilderness, pero hindi nag-stop doon. Kasi may promised land. May promised land. Pero dahil sa Kanya, binago niya ako at patuloy akong binabago para sa Kanyang kapurihan.